ay dito po naman tayo dumako sa bagyong Pepito na pumasok nga po ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Huling namataan naman po ito ng Pag-asa, 630 km po silangan po ng Giwan, Eastern Samar. Taglay na po nito ang lakas na hangin ngayon na 130 km per hour malapit sa gitna at ang bugso ng hangin po ay umaabot po hanggang 160 km per hour. Inaasahang patuloy na kikilos ng westward sa bilis na 30 km per hour. May kabilisan po ang bagyong ito. Base po sa ating track, mapapansin po natin may kababaan po ang lokasyon po ng bagyong Pepito po sa ngayon. At ito po ay inaasahan po nating magla-landfall po base po sa track po natin sa Catanduanes. Bukas po yan ng gabi hanggang Sunday po. Yun po yung possible landfall time po natin. Ngunit mapapansin po natin, gaya po ng laging pinapaliwanag po ng Pag-asa, kahit ito po ang forecast track po natin ngayon, may tinatawag po tayong cone of probability. Ito po yon. So, pwede pong mag-vary o pwede pong mag-landfall dito po from Northern Samar to Sorsogon, Albay, Camarines Sur, ay pwede pong mag-landfall din po yan base po sa ating uncertainty cone. So, hindi lang po Catanduanes ang dapat po nating tutukan sa mga susunod na araw. Kailangan po mag-prepare po yung mga areas po dito po sa Samar Provinces, Bicol Region, Calabarzon, ilang bahagi po ng Mimaropa, Central Luzon at Northern Luzon. Dahil po, base po sa ating track, ay maaari pong tahakin yung mga rehiyon na yan ng bagyong Pepito. Inaasahan din po natin na ang Pepito ay patuloy po na mag-intensify hanggang makalapit po siya dito sa may area po ng Bicol at Samar Provinces. At inaasahan po natin na bukas po ng gabi at Sunday early morning ay tuluyan po itong maglandfall nga dito sa areas po, either dito sa Northern Samar, Bicol Region, specifically po sa Catanduanes. Nakataas na po ang wind signal number 2 sa eastern portion ng Northern Samar. Ito po yon. At sa northern portion ng Eastern Samar. At wind signal number 1 naman po sa northeastern portion po ng Quezon Province, southeastern portion ng Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, kasama po dyan ang Burias at Ticao Islands. At dito po sa Northern Samar, nalalabing bahagi ng Northern Samar, at nalalabing bahagi po ng Eastern Samar, kasama na po ang probinsya po ng Biliran. Inaasahan din po natin habang papalipit ang bagyo ay itataas po natin yung mga warning signal dito po sa areas po kung saan nakataas na po ang wind signal number 2 and number 1. So dito po sa Bicol Region at dito po sa Samar Provinces, expect po natin na pwede po nga itaas po ng Pag-asa ang wind signal dyan into 3, 4, and 5 pag naging super typhoon po ang bagyong Pepito once lumapit po siya ng landmass po. So, hindi po natin nirule out na bago mag-landfall ay pwede pong maging super typhoon ang bagyong Pepito. Sa babala naman po sa pag-ulan, inaasahan po natin na bukas po ng tanghali hanggang Sunday po ng tanghali ay meron pong torrential na mga pag-ulan dito po sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, at Northern Samar. Heavy to intense naman po ang mga pag-ulan dito po sa Eastern Samar, Camarines Sur, at Camarines Norte. Samantala, katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan naman po ang inaasahan natin sa Quezon Province, Masbate, kasama po dyan ang Burias at Ticao Islands. Dito po sa Samar, at dito po sa may Biliran, kasama na po ang Leyte Province. Simula naman po Linggo ng tanghali hanggang Monday po ng tanghali, inaasahan natin na dadami po yung lugar na magkakaroon po ng malalakas na pag-ulan. Simulan po natin sa intense to torrential. Ibig sabihin po, walang humpay po ang mga pag-ulan na inaasahan po natin dito po sa areas kung saan po nakapula po yung mapa. So dito po sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur,
Catanduanes, inaasahan natin habang dumadaan ang bagyong Pipito ay walang humpay po ang pag-ulan dyan kasabay po ng kanyang pagdaan. Samantalang matitinding pa nga pag-ulan din po ang inaasahan pa rin sa Albay, Sorsogon, Northern Samar, Marinduque, Cavite, Laguna, Rizal, Metro Manila, Bulacan at Nueva Ecija. Samantala naman po, katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan naman po ang inaasahan pa rin dito po sa Samar, Eastern Samar, Masbate, kasabay na po ang Romblon, Oriental Mindoro, Batangas, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Pangasinan, Nueva Vizcaya at Quirino. Kung mapapansin po natin, yung buong Luzon, kasama na po yung malaking bahagi ng Eastern Visayas, ay sakop po ng hazards po na maaring idulot po ng bagyong Pipito habang ito po ay namamaybay dito sa rehiyon po ng Eastern Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon at meron din pong area sa Northern Luzon. Samantala naman po, ang banta po ng storm surge sa bagyong Ophel, hindi po ito na-tackle kanina, meron pa rin po dito 1 to 2 meters pa rin po dito sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Samantala, ang bagyong Pipito po ay may banta po ng storm surge dito po sa bahagi po ng Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate at Quezon Province. Kasama po ang kanlurang bahagi po ng Sorsogon. 2.1 to 3 meters po ang storm surge na maaling idulot po ng pagdaan ng bagyong Pipito. Samantala sa Albay naman, Biliran, nalalabing bahagi ng Camarines Sur, Eastern Samar, Northern Samar, Quezon, Samar, at ito po yung Samar, western part ng Samar po yan, at Sorsogon, inaasahan naman po na 1 to 2 meters naman po ang pwedeng storm surge na maidulot po sa pagdaan po ng bagyong Pipito. Para po sa mga kababayan ko po sa Bicol, magpaparatabi kita sa maabot na bagyong Pipito.